Isa namang online loan platform yung sisilipin natin dahil sobrang kulit po ng ads niya. Nakikita ko siya sa YouTube, nakikita ko rin siya sa Facebook, sa IG, at mukha siyang promising ha. Kung nakita ko ngayong ads nito, I'm sure nakikita nyo rin kaya sinubukan ko siya guys. So you don't have to. Kasi loan app na to, hindi mo aakalain Ola pala to ha. Kasi kung pupuntahan mo lang siya doon sa Google Play Store, ay may tinatago siya. Mukha siyang budgeting app. Pero pag na-download mo na siya at nagbigay ka ng phone number sa kanya, sasabihin niya yung offer niya daw is 60,000 pesos. At hindi ka na kailangan magsubmit ng ID sa kanya and additional documentation and magkaka-offer ka ng 6,000 sa kanya. Medyo nakakatakot to ha, kaya panoorin niyo na yung video na to because this is about Credimint. Diba? Sabi ko nga sa inyo, kung nakita ko nga yung ads niya, for sure nakita ko nyo rin eh. Huwag niyo munang download yung loan app na to. Panoorin niyo na lang para ikwento ko na nga sa inyo kung anong mga nangyari. Hello everyone! Welcome back to another video. It's Ate Red here at dito pinag-uusapan po natin yung iba't ibang mga online loan platforms because yung pag-uutang is a serious matter ha. This video is non-sponsored. It is based on my personal experience and I wanna talk about this loan app na si Credimint. Okay, meron pa siyang watermark dun sa YouTube niyang shorts. Nagsushorts pa, may ads pa na autoplay. And then, kitang-kita Metacash. Ako, itong si Metacash pa sa white, ilang beses nito kinall out ni SEC ha. Kasi illegal yung ginagawa ng Ola na to. Kasi alam nyo, ang kulit. Really hope na hindi nyo pa siya na-download guys. Kasi baka made-deja vu kayo kung sakaling nasubukan nyo rin si Unsave, si Credipilar. Yung mga Olang yan, at saka si Cashtwig. Mga loan app na wala po siyang option to delete. Nung sinubukan ko si Cashtwig, kaagad ako na-approve guys. At nawala si Cashtwig at nagkaroon ng Unsave. Nung sinubukan ko si Unsave, na-approve din ako. And sa mga dalawang loans ko niyan, sabi ko siya hindi siya nagdi-delete. Automatic po siyang nagpapadala ng pera. Magkaiba lang yung account, pero ganito rin. Lumabas yung mga ganitong mga Ola. So, parang nagpapalit lang siya ng pangalan and Metacash na Metacash yung design niya. Yung hindi pa maganda sa mga Olang yun, sa naging experience ko sa mga Olang yun, grabe po sila maningil. The day before your due date, tatadtarin ka nila ng kung ano-anong mga text messages na hindi po magandang basahin. Sana wag niyong maranasan yung naranasan ko sa loan app na to. Kaya nakakagulat guys. Duda-duda na may tinatago yung loan app na to. And I feel like kay Metacash pa rin yun. Ako Metacash, ilang beses ka nang kino-call out ni SEC, ganun ko pa rin ha. And for sure, may iba sa inyo na naku-curious pa rin kahit na or probably missed the memo from SEC na iwasan tong Metacash na to. So, sinubukan ko na tong si Credimint para sa inyo. So, ayan guys, nasa Google Play Store po siya mada-download. Wala po siya sa App Store. And then, meron pa siyang 4.8 stars. The audacity, the nerve. And then, i-click mo yung install. And bago yan guys, if you're just going to check the screenshots, hindi ka mag-aakalang Ola to. Siyang budgeting platform. Pero may mga sinasabi na siyang get your money at a glance. Your budget, your blueprint. Wow. Where does your money go? O kunyari, budgeting app siya, 'di ba? Tapos ito yung mga niya, parang copy-paste lang ata, naka-template na ata yung kanyang app na to eh. Anyway, so din-download ko siya kasi I'm sure curious kayo kung ano meron dito. Kasi may mga matitigas na ulo pa rin dyan. Pero wag muna guys kasi hindi ka makakapagpapadelete ng account dito. Magko-collect daw siya ng information o ganon. Charot, copy-paste. And then, hingi po siya ng permission sa mga geolocation. At yun na nga, lumabas, 60,000 pesos so yung pwede niyong ipahiram. Pero charing-charing lang yan guys. Simple, efficient, secure daw. Regulated by Bangko Sentral ng Pilipinas. Hello! Ano ba? Tapos, 3 steps lang daw. So, maglalagay ka ng phone number mo, magpapa-OTP. Yung OTP galing pa kay More1 ha. Bakit kay More1? Ayaw hindi na si Metacash or kung ano pang, yung mga dati. Anyways, yung yung pa-survey nyo pa lang yung ganito, alam ko na eh. Parang, nadaanan ko na to dati kay Unsave, tsaka kay Credipilar, tsaka kay Cashtwig. Yung na-approve ako kay Unsave, tsaka kay Credipilar, ganito din. And, ito, so syempre, fill out ko lang yung questionnaire niya. Malalaman naman niya kung talagang legit to or baka may hocus-pocus din siya, ano. So, hingi po siya ng picture ng ID. Tapos, magsiselfie ka kasama. Magsiselfie ka. Binigay ko sa kanya is, of course, my driver's license. Pero pwede ka rin magsabit sa kanya ng TIN, voter ID, pag-ibig, health card, GSIS, OFW ID, o UMID. Ang daming niya. Ang dami niyang tinatanggap na ID, but well, it's not worth it, guys. Nakakatakot siya, actually, to be honest. So, nag-selfie din ako. Pina-confirm niya yung details ng ID ko, which I also did. At mag-fill out ko ng basic information. Alam niyo na, yan. Now, doon naman sa employment status, kahit na
hindi na siya hingi ng mga payslip. Then, hingi po siya ng 2 emergency contacts. But take note ha, dun sa kay Ansave at kay Cashtwig, yung kinulit nila ako the day before my due date, magte-text yun sa dalawa mong sa contact references na nilagay mo. At hindi maganda yung iti-text nila. So, masisira talaga yung araw mo sa mga ganitong klaseng mga loan apps. Naranasan ko yun kay Ansave. Hindi nila pwedeng i-deny to dahil kung i-deny man nila, tatanong ko sa bakit ganito yung ba't ganito, magkaparehas po yung template ng app nyo, 'di ba? Hindi nyo yan madidinay. At kahit na yung ads niya sa YouTube, yung may pa-watermark pa siya, Metacash. So, ayun, hingi po siya ng payment information, bigay. Ingat kayo dyan mga guys, kasi pag click mo ng confirm, sasabihin yung authentication successful na. We're customizing your limit just a few seconds to go. Please sit back and relax. Yung ganun. Credit limit has been activated. Pag click nyo ng confirm, diretso na yan. Diretso na yung mag-i-evaluate sa inyo. At baka magulat kayo may dumating ng pera sa GCash nyo na may kaltas. Yun yung naranasan ko kay Ansib at kay Cashtwig. So, sabi ko, medyo matagal ha. Kasi eto, here's a hint. Kapag approve kayo, kaagad nyo yung matatanggap. Pag click nyo ng confirm, matatanggap nyo yung kaagad. Auto-disperse. Guys, hindi po ako naniniwala sa mga auto-disperse na yun or auto-reload na yan ha. Pero, may mga apps lang po talaga tulad itong Cashtwig tsaka Ansib na diretso po nagpapadala. So, pag click mo ng confirm, kapag approve ka, kaagad mong matatanggap yung pera at may bawa, say for example, 6,000 yung in-offer niya sa'yo, yung matatanggap mo na. Malaking kaltas guys, mga 35% ikakaltas niyan. Yun, 7 days to pay lang yan. Yun yung naranasan ko sa mga dating loan apps. Si Metacash din yung may pakana. Matagal siyang under review. Sabi ko sana ma-reject. Kasi ayoko magbabayad ng akalain mo i-approve ka niya sa 6,000, 3,000, 3,000. Magagaling pa sa kay Quick Pay at kay Paymatic. Parehas po talaga sa kay AdSave at kay Cashtwig. Ito rin sila eh. Tigti 3,000 pero malaking bawas niyan. Siguro 1,818 yata. So 3,600. Yun. Sabi ko, sana wag ma-approve. Kasi baka ma-deja vu ako dito at ma-imbierna ulit ako after 6 days. So, matagal siyang nag-under review at buti na lang po talaga guys, na-reject ako after 1 hour. Refresh ko yung app. Sabi ko, salamat na lang talaga na na-reject ako kasi ayoko talaga ma-approve sa loan app na to. So, rejected. And sabi ko, yun nga lang, nakakaalungkot dahil hindi ka pwedeng magpa-delete. Walang delete option dito. Kaya siguro na hindi niya na ako in-approve dahil dati na akong na-approve kay Cashtwig at Ansave. Nagpalit lang siya ng kulay. Pero everything else is the same. Takot yung mga itong loan apps, guys. So, bago kayo mapadpad sa ganitong mga loan apps, meron naman po talagang mga legit eh. Yung hindi masisira yung buhay mo or yung araw mo kapag papalapit na yung due date. Meron tayong mga list of legit loan apps by Ate Red. Kinumpile ko sila sa isang playlist para bago kayo mapadpad sa mga loan app na naku-questionable. Meron akong ginawang playlist kasi yung mga loan apps na nasa playlist na to, nasubukan ko na yan, guys. At naging okay naman yung experience ko sa mga loan apps na to. Kaya hindi pa kayo subscribe if you haven't already because I talk about online loan platforms here and I really hope na I can point you to the right direction kung saan uutang, anong mga loan apps yung dapat iwasan. But, that's all for today. I will see you on my next vlog.